Mga nakakaawang sinapit ng mga sikat na volleyball players. At ano nga ba talaga ang mga nangyari sa mga dating hinangaan noon na mga volleyball player na bigla na lamang silang dinededma ng mga PVL teams? Lahat ng yan ay atin ang alamin ngayon. Jaisel de los Reyes. Si Jaisel de los Reyes nga ang isa sa mga dating sikat na manlalaro noon sa Ateneo na isang middle blocker na dating na-link noon sa kanyang kapwa teammates na si Ayumi Furukawa. At noong nanalo ang Ateneo noong UAAP Season 81 ay marami ang nagsasabi na siya na ang hahalili sa kasikatan ni Bea de Leon. Ngunit ay hindi ito nangyari. Dahil throughout her college years ay hindi man lang siya pinagbigyan magkaroon ng quality minutes upang makapaglaro. Dahil madalas natin siyang nakikita na laging binabangko ng kanilang dating coach na si Coach Almadro. Ngunit hindi naman natin masisisi si Coach Almadro dahil ginagawa lang niya ang nakakabuti para sa kanyang team. At pagkatapos nga ng kanyang kolehiyo sa Ateneo, ay nakipagsapalaran si Jaisel sa PVL sa tsansang doon na niya mahanap ang kanyang fullest potential bilang isang manlalaro. Una nga siyang napunta sa Charity Go. At dito siya nagtagal. At sa kanyang pananatili dito, ay madalang pa rin siya bigyan ng playing time. In short, binabangko lamang siya. At dahil dito, naisipan naman niyang lumipat sa ibang team na ang Farm Fresh Foxes. Dala ang pag-asang kaya niyang maging first six dito. Ngunit sa iksi ng kanyang pananatili dito ay malimit pa rin siyang ipinasok. At halos hindi naramdaman ang kanyang presensya dito hanggat sa natapos na naman ang kanyang kontrata at napilitan na namang lumipat sa Zeus Coffee Thunderbells. Ngunit pinakawala na naman siya ng kanyang team. At ngayong taon, nasa NX-led ito. Kaya grabe no, nakakaawa talaga ang mga volleyball player na walang permanenteng tahanan. Napalipat-lipat na lamang. Ngunit sabi nga nila, hala na yung palipat-lipat, uy basta't may perang pumapasok sa kanilang bulsa. Ngunit sana naman ipa-extend yun naman ang kanyang kontrata, uy. Para makita talaga natin ang kanyang totoong potensyal bilang isang manlalaro. Give her a chance. And I thank you. Jem Ferrer. Siya ang isa sa pinakamahusay at tinitingala na setter noon bago dumating si Gia Morado de Guzman. At wag nating kakalimutan na siya ay may hawak pa rin na titulong may most excellent sets na 120 excellent sets. At nanalo ring 3-time best setter sa kanyang henerasyon. Na kahit ang henerasyon ngayon ay hirap pa rin abutin ang kanyang nalasap na tagumpay noon. Ngunit ngayon, kailangan nating tanggapin na tila ay nasasapawan na siya ng mga kilalang atleta sa larangan ng volleyball noong nasa Ateneo at Bangko Perlas na dati niyang team sa PVL. Siya ang laging priority. Ngunit nang lumipat sa Chocomucho ay lagi na lang siyang pumapangatlong opsyon dahil tatlo na nga silang setter doon. Totoo naman talagang kumukupas rin ang galing ng isang tao sa larangan ng sports. Ngunit wag sana nating kalimutan ang kanilang naging ambag sa volleyball during their prime era. Noong panahong magaling pa sila. Ngunit sa aking opinyon, sana ay may mahanap siyang bagong team na handang i-priority siya tulad na lamang ng Capital One. Dahil umaangat ang team na ito ngayon sa tulong ng kanilang bagong recruit na si Bella Belen. Imagine mo na lang, Ferrer to Belen, puts it away. Hala OA, dahil ayaw naman natin siyang makita na nag-retire na lang na hindi natin siya nakikitang naglaro. At ito ang nakakaawang sinapit ng dating legend. Kaya naman, ipasok niyo si Jem Ferrer. Ipasok. Period. Pia Ildefonso. Ito talaga ang isa sa pinakasayang na player noon ng Ateneo sa UAAP. Dahil noong rookie days pa lang niya sa UAAP, ay makikita mo talaga na may potensyal siya. Habang nakikipagpuksaan noon laban sa kanyang former team na NU Lady Bulldogs. At hindi talaga natin maisip na bakit hindi man lang siyang kayang ipasok noon, knowing na kaya niyang magpakitang gilas. Halin tulad na lamang kay Queen Narit na sobrang nag-shine talaga during sa kanyang UAAP career. Lingid sa kaalaman ng lahat, siya ay may 2 kapatid na manlalaro sa basketball na talagang sumikat noon, kaya't pati na rin siya ay nasama na rin sa kasikatan ng kanyang 2 kapatid sa panahon ng kantang sumikat ang Angel Baby. Dahil sa kanyang kapatid na sobra naman talagang chinito at apakagwapo. At sa nakaraang taon, laking gulat ng lahat ng iniwan na ni Pia Ildefonso ang Ateneo dahil sa samut-saring issue na binabato sa kanya. Dahil umano hindi siya pinaglaban ng Ateneo. Kaya't kung alam mo ang issue na ito,
ay quiet na lang kayo. At dahil dito, nagpa siya ng mag-pro si Pia Ildefonso sa bitbit niyang pag-asang maibabalik niya ang kanyang husay sa paglalaro sa Farm Fresh Foxies. Ngunit sa kasamaang palad, ang nangyari sa kanya sa Ateneo ay tila ay naulit naman sa Farm Fresh. Naging middle blocker at opposite spiker na nga siya sa Farm Fresh at nanatili nga siya dito ng almost 2 years. Ngunit ay bihira pa rin siyang ipasok ng kanyang team. Sobrang nakakahinayang na ngayong umalis na rin siya sa Farm Fresh na tila ba ay hindi talaga umaayon sa kanya ang volleyball. Kaya tumantong ito sa mabigat na desisyon na mag-retire na lamang. Sobrang sakit nito sa part niya, knowing na maraming nag-expect na may kaya pa siyang gawin sa larangan ng volleyball. Ito man ang nakakaawang sinapit niya sa volleyball. Ngunit sobrang blessed naman niya dahil graduate siyang cum laude sa Ateneo de Manila University ng Bachelor of Science in Management. Hindi man pinalad sa volleyball, ngunit bawing-bawi naman sa academics. Bang Pineda. Si Bang Pineda ang isa sa pinakamahusay na spiker noon ng Adamson University. At mas lalo pa siyang nakilala nang naging karelasyon niya ang the one and only Ara Galang. Ngunit ngayon ay isang tabi muna natin ang kanilang naputol na pagmamahalan. Kaya naman, marami talagang teams ang nagkakadarapang kunin siya. Kinuha nga siya noon ng Chocomucho Flying Titans at ginawang libero. Ngunit mas marami ang nakaka-appreciate sa kanya nang mapunta siya sa Petrogas Angels. At dito talaga niya naipamalas ang kanyang angking husay at galing sa paglalaro ng volleyball bilang isang kilalang libero. Ngunit sa hindi inaasahan ng nakararami ay kung bakit humiwalay ito sa Petrogas, knowing naging maganda naman ang kanyang karera dito. At palagi pang nasa angat ang kanyang team sa PVL. Ngunit sa katunayan ay nasa kanya talaga ang naging desisyon kung bakit niya nilisan ang Petrogas. Marami talaga ang nagulat nang napunta siya sa Akari Chargers. Nakalaunan ay biglang nag-regroup at napilitan siyang iswap sa kanilang sister team na NX-led Chameleons. Na parang feeling ng lahat ay parang pinagpasapasahan na lamang ang nag-iisang Bang Pineda. At dito biglang nalungkot ang lahat sa kanyang naging karera. Dahil sa ginawa ng Akari at NX-led sa kanya na hindi naman hinayaan ni Dindin Manabat na mangyari ito sa kanya. Kaya't napalipat na lamang siya sa Chocomucho Flying Titans. At ngayon, ang nakakalangkot na balitang kumpirmado nang umalis na rin si Bang Pineda sa NX-led at ipagpapatuloy niya ang kanyang pagiging assistant coach sa Adamson University. Nakakaawa lang talaga ang kanyang sinapit na nagsimula ang kanyang karera sa magandang pamamaraan na lagi siyang pinag-aagawan noon. Ngayon ay tila pinagpasapasahan na lamang siya ng ibang teams. Ngunit ani nga niya, everything is temporary. Mahalaga ay may lagi siyang natututunan sa kanyang journey sa mundo ng volleyball. Nagtapos man ang kanyang journey sa NX-led Chameleons. Ngunit sana'y suportahan pa natin siya sa kanyang pipiliing tatahakin. Joanna Maraginot. Si Jo Maraginot na nga ang isa siguro sa mga PVL players na ilang beses nang nakakalipat ng ibang team sa PVL. Nakakaapat na nga ito ng teams na nililipatan. At ngayon, marami ang nagulat at nalungkot nang muli na naman niyang nilisan ang Galleries Tower High Risers. Kahit kabago-bago pa lamang niya dito. Kaya ngayon, sabihin niyo sa akin, ako lang ba ang sobrang nalungkot sa nangyayari ngayon sa naging karera ni Jo Maraginot? Na kahit nabibigyan naman siya ng playing time at nakakapuntos pa rin naman sa napupuntahan niyang team ay tila walang tumatagal sa kanyang mga teams. Hindi lang natin lubos maisip dahil si Joanna Maraginot ay talagang isa sa nooy kinakatatakutan ng nakararami dahil sa kanyang malahalimaw na palo at kamuntik-muntikan na nga niyang matalo noon si Alyssa Valdez bilang MVP sa UAAP. Ngayon, marami ang umaasang sanay ang paglisan niya ng biglaan sa galleries ay hindi hudyat ng kanyang early retirement sa volleyball. Na sanay wag pa sana siyang sumuko na hanapin ang team na talagang tutulungan siyang umangat sa banda ng problema at pagsubok na kanyang hinaharap. Tulad ng kanyang mga fans na hindi tumigil na sumuporta para sa kanya. Kaya sa susunod na kukuhang team ni Jo Maraginot, pakiusap, ipalabas niyo na ang kanyang tinatagong laro. Kaya Jo, kung pagod ka na, pues kami hindi pa. Kaya't lumaban ka. Kayo, sino pa sa mga volleyball players ang may nakakaawang sinapit?
sa kanilang karera sa volleyball? Please comment down below.